sa Hindi Israel. lang yan. Ginagamit din ang radar para Sa Israel na? ang missile interceptors Na. para mapuntirya ng tama ang mga gumagalaw na targets. Titingnan natin ito mamaya. Ang sunod na component ay ang Battle Management Weapon Control System o BMC. From the name itself, ginagamit ito para makontrol ang radar at ang missile interceptor. Gamit ang radar, dito sa BMC kinakalkula ang posibleng trajectory ng kalabang rockets at kung saan ito babagsak. At ang panghuling component ay ang missile firing unit at missile interceptor. Dito sa missile firing unit na ito lumalabas ang mga tinatawag nating Tamir interceptor missiles. Ang missile na ito ay may electro-optic sensors o active target shooters, 11 kilograms warhead, proximity fuse, at solid rocket motor. Meron din itong steering fins para ito ay maging highly maneuverable. Ang missile firing unit na ito ay may 20 na interceptor missiles sa loob. Kayang umabot ng missile na ito mula 4 kilometers hanggang 70 kilometers. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng $40,000 hanggang $100,000. At ang 3 hanggang 4 na missile firing unit ay tinatawag na isang battery. Ngayon, ganito gumagana ang Iron Dome system. Nagsisimula ang lahat sa detection. Ito ang pag-detect ng radar sa paparating na rockets sa loob ng 4 hanggang 70 kilometers mula sa battery at ang radar ay nagpapadala ng impormasyon tungkol sa landas ng rocket patungo sa Command and Control Center. Sunod ay ang prediction. Ito ang pagkalkula ng control center sa posibleng lokasyon ng babagsakan ng kalabang rockets at titingnan nito kung ang kalabang rockets ay tatama sa mga lugar na may maraming tao o gusali o hindi. Sunod ay assessment. Kapag nakita sa kalkulasyon na maraming tao o gusali ang babagsakan ng kalabang rockets, ay tatargetin ito ng Iron Dome gamit ang radar. Ang mga kalabang rockets na hindi tatama sa maraming tao o gusali ay hindi na tatargetin at hahayaan na lang para hindi masasayang ang mga Tamir interceptors. Lastly ay ang interception. Gamit ang BMC ay uutusan na ngayon ang mga launchers na magpaputok ng Tamir missiles para sirain ang mga kalabang rockets. Ipapadala naman ng control center ang target data sa seeker ng missile habang ito ay nasa mid-course flight para mapuntirya ng tama ang target. Gagamitin na ngayon ng Tamir missile ang fuse system nito na may 360 steering laser system para ma-detect nito kapag pumasok na ang kalabang rocket sa lethal range ng warhead.